Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Kanina naglabas yung PGMN ng isang video. Gusto ko lang reaksyonan 'yun kasi ang nagbigay ng report na ito ay si Attorney Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon. Kaya gusto ko tingnan kung ano ba yung pagkakaiba ng delivery ni Rowena Guanzon at saka ni CJ Hero at saka ni Franco Mabanta. Oo, kasi napansin ko kay CJ Hero, nakafocus lang kay Martin Romualdez. Nung tiningnan ko rin yung kay Franco Mabanta, nakafocus lang din kay Martin Romualdez. Hindi talaga sila tumawid papunta sa Mindiola lapit-lapit na Mindiola kayo naman. Mula dyan sa Liwasang Bonifacio, ilang kembot lang nasa Mindiola na kayo, nasa Malacanang na kayo. Pero bakit hindi nila nababanggit ang Malacanang? Ngayon, titingnan natin dito sa report ng ating ng future senatoriable na si Rowena Guanzon kung kamusta ba yung kanyang hindi ko pa rin napapanood gusto ko kasing panoorin natin sabay-sabay. Hindi ba? Tapos reaction na rin natin habang pinapanood natin kung ano ang magiging resulta nito. Hindi ba? Wag na natin patagalin. Reaction na natin kaagad. Okay ba yon? Ito na. Reaction na natin para masaya. Ayun. Ito pakinggan natin mga bossing yung report na ito ni Attorney Rowena Guanzon. Tatakbo ito ng senador sa susunod na sa coming 2028 election. Tingnan natin kung ano ang laman nitong kanyang bagong pahayag. Pasok. How can I be the mastermind? This is far from the image we used to see. This is an image that doesn't jive with the real Martin Romualdez, who is addicted to power. The House is not one person. It is a collegial body made up of hundreds of members. No speaker can personally control every committee. He handpicked Zaldico as chair of the Appropriations Committee. But every time that Zaldico made moves in the small committees, these moves were not without Martin's direction, order, and control. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings. Siyempre, wise siya, so that if there's any problem later, Zaldico will be the sangkalan. My district has zero ghost and zero substandard flood control projects. Zero. And that is verifiable. Of course, he's not stupid. He's very, very smart. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. The real corruption happens at the level of execution of the General Appropriations Act. This scheme of getting kickbacks from ghost flood control projects and substandard projects were designed by Martin Romualdez as the mastermind from the start when they were preparing the budget in the House of Representatives. Not after, during the implementation, but when they were preparing or before they even prepared the budget. Even before the NEP was sent to the House of Representatives. Nandiyan na rin yung patong ng 30% na kickback ng mga congressman. I know many things about this current administration and past administrations as well. I will not go quietly and I will not go alone. Dito ka magtataka kasi naman Nakakapagtaka naman kasi. Nagsalita na ito, tapos hindi na nasundan. Dito sa kanyang pagsasalita, tinakot niya si Boying Rimulya. Tapos si Boying Rimulya, natakot naman. Kasi, Diyos ko naman, nauna pang nakasuhan si Jinggoy Estrada kaysa dito sa kupal na ito. Kasi dapat ang mga nakakasuhan, yung mga most guilty. Tama? Kasi si Bonoan, si Bernardo, si Alcantara, sila man ang mastermind dito sa Congress. Sila ang sa Congress tuloy diyan sa DPWH. Sila ang mastermind ng corruption scheme diyan sa Congress. Ngayon, katulad din ng lagi kong kinukwento sa inyo, yang corruption diyan sa DPWH, nandiyan na yan noon pa. Naka-embed na yan sa system at proseso nila. Depende na lang sa mga mambabatas at saka sa Malacanang kung i-activate nila yung naka-embed na scheme ng corruption dito sa DPWH. Kasi kung matatandaan ninyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, alam niya na pinaka-corrupt na ahensya
ng gobyerno itong DPWH as ahensya na under ng executive, yung DPWH. Ngayon, may sistema na yan sila. Yung sistema nila dyan, batas na yan. Matagal na yan. Bago pa si Duterte, mga previous administrations pa, kung papaano yung sistema ng DPWH, nandoon na yun. Kung hindi corrupt ang isang leader, itong DPWH na ito, hindi to magnanakaw. Or siguro, makakagawa pa rin sila ng paraan para kumita sila ng pera. Pero mga bossing, hindi sila gumagawa ng mga ghost projects katulad ngayon. Kasi di ba sinabi ko nga sa inyo noon, na gumagawa sila ng proyekto, ino-overprice lang nila. Ino-overprice nila. Ganun lang mangurap dati. 1 billion yung proyekto, gagawin nilang 2 billion. Tapos yung ipinatong nila na overprice na yan, maghahati-hati sila lahat. Gagawin pa rin yung proyekto, yung halagang 1 billion, parehas pa rin naman yung plano, parehas pa rin yung materialis na gagamitin, tapos magagawa yung proyekto na yon. Ngayon, sobra nga lang yung presyo na binayaran ng gobyerno para doon sa proyekto na yun. Pero gawa yung proyekto. Nagkaroon ng kickback, nagkaroon ng corruption, pero gawa yung proyekto. Ang problema ngayon, hindi ganun. Ngayon, yung proyekto, ninakaw nila kung ganun pa rin ang ginawa nila. Halimbawa, isang tulay, 1 billion lang halaga ng tulay, taas 2 billion yung pina-approve nila na budget. Dati, yung 1 billion lang yung paghahati-hatian nila. Ngayon, hindi. Sobrang garapal. Sobrang garapal talaga mga bossing. Ang ginawa nila, pati yung budget para sa mismong tulay. Oo, kinuha nila. Pinaghati-hatian nila yun. Tapos, tinusukan lang nila ng mga ilang bakal, inilagay sa lugar kung saan hindi na masisilip ng taong bayan. Ghost project. Yun ang pinakamasaklap. Ninakaw yung buo. Dati, ino-overprice lang. Kaya, nung panahon ni Pangulong Duterte, matatandaan ninyo, gumawa siya ng isang polisiya sa kanyang gobyerno para i-counter yung naka-embed. Alam mo yun, yung naka-embed na corruption diyan sa DPWH. Hindi ang bidding noon hindi na dun sa pamurahan. Hindi na dun sa pamurahan. Talagang lahat ng mga biddings noon, tinitingnan isa-isa yung materyales, sino ang kontrakto, ano yung klase ng proyekto. Kasi dati dyan sa DPWH, automatic na . Tapos nagtayo nga siya ng Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, headed by Greco Bellica para magbantay dito sa DPWH na ito. At mapigilan yung overpricing ng mga proyekto. Overpricing ang pinipigilan nila noon. Ngayon matindi. Overpriced na pati yung presyo noong proyekto, ninakaw pa. Totally ghost project mga bossing. Nangyari yan ngayong administrasyon lang. Under the leadership of Bongbong Marcos and the leadership of Romualdez sa Congress. Sabi ko nga, ganito nangyari, ganito ang pwedeng nangyari dyan. Ako, si DPWH, magnanakaw ako. Nung panahon ni Pangulong Duterte, gustuhin ko man i-offer kay Pangulong Duterte yung corruption dito na illegitimize niya by means of signing GAA. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Di ba meron siyang isang GAA na hindi sinign dahil sa veto powers niya na gano'n lang tayo. Yung tawag dito, tawag na pala doon? Yung budget, reenacted yung budget. Kasi nga nakita niya na sobrang corrupt nung ipinasang budget ng Kongreso at ng Senado. So nagkaroon tayo ng reenacted budget noon. Yun yung iniwasan nila. Supposedly, reenacted yung budget for 2026. Hindi. Reenacted yung budget for 2025. Supposedly reenacted yung budget pero hindi, ni railroad nila yon, pinirmahan nila, tapos lumabas nga itong sandamukal na mga corruption na ito. Hindi ko may offer kay Pangulong Duterte yun kasi hindi magnanakaw si Duterte. The moment na in-offer ko yun sa kanya, huli ako para ako nagdadrive na ganyan, tapos nahuli ako ng isang traffic enforcer. Instead na lisensya yung binigay ko, pera o inipitan ko ng pera yung lisensya ko, tapos imbis na makabuti, nakasama pa. Matino yung nanghuli ng violation mo. Nakita niya may pera doon. Sabi niya, violation o dagdag sa kaso mo to. Bribery. Bribery, tapos yung violation mo pa. So, alam nila na matino si Pangulong Duterte. So, yung scheme naka-embed na corruption diyan sa DPWH, hindi nila yan tinuloy nung panahon ni Pangulong Duterte. So, natulog yan. Nagantay sila ng tamang panahon para magkaroon ng isang leader ng bayang Pilipinas na magnanakaw pa sa kawatan. Napinsan ni Lupin III. Natatay ni Lupin. Pinsan na tatay pa. Ganon katinding magnanakaw. So nung nakita nila yung opportunity na, kawatan to. Ang tatay nito magnanakaw, ang nanay nito magnanakaw, ang dugo nito magnanakaw.
So ang gawin natin ngayon, i-offer natin yung ating sindikato dito sa DPWH. Ayan, yung magpinsan, siya naglakihan yung kanilang mga pera sa bangko. Ito, tumaas ng 3 bilyon yung pera nito. As in 3 bilyon tumaas. Tapos si Bongbong Marcos ganun din, tumaas din yung kanyang assets. Yung kanyang net worth tumaas din. Yun na yun. Depende yan. The corruption is in DPWH. It's been there for the longest time. It's part of the system. Pero it depends sa leadership, Senado, Kongreso, at saka Presidente kung papabayaan nila na magnakaw itong mga taga DPWH, di ba? Ganun na nangyari ngayon dahil nakita nila, kawatan yan, inoffer nila, kinagat, yun, happy sila lahat. Ang masama nun, sobrang ganid. Imbis na sana, in-overprice lang yung proyekto para naman may napapakinabangan tayo infrastruktura, pati yung proyekto, pati yung pera para sa mismong infrastruktura na itatayo, ninakaw nila. Ganun sila kakawatan, mga bossing. Antindi, di ba? Walang mga hiya. Diretso natin. I will not be the fall guy for other people's corruption. And I think this is what irked Ombudsman Boying Rimulya some more. I mean, all the more, he is going to throw the books at him. He says, I will not go alone. Martin Romualdez. Speaker Romualdez. Martin Romualdez. I'm not going to be a scapegoat. I will take you with me. Di ba? Sinabi niya, Martin Romualdez. Putang ina, walang pangkasong Martin Romualdez. Para pasakayin tayo, anong ginagawa nila kay Martin Romualdez? Inaano nila? Mayroong hold departure order. Tapos, bukod sa hold departure order, sinanction pa siya ng Amerika, kunyari. So, parang kunyari, inaatake itong si Martin Romualdez. Pero sa totoo lang, kahit man hindi mo paalisin yan ng bansa, ang sarap ng buhay niya sa mansyon niya. Alam niyo ba ilan ang bahay niya sa Forbes Park? Di umano, meron daw 11 na bahay yan dyan sa Forbes Park. Putangin na yan. Yung magkaroon ka lang ng isang bahay dyan sa exclusive na village subdivision na yan, magkaroon ka lang ng isang nuknukang ka na ng yaman. Isang bahay lang putangin na. Nagkaroon siya ng sandamukal na bahay. 10, 11, 12 na bahay. Alam nyo ba kung magkano lupa dyan sa Forbes Park na yan? Lupa lang dyan, daan-daan milyon halaga niyan. May bali-balita nga nung nakaraan na si Lagdameo yung mismong bahay lang na pinagagawa niya, bahay lang 1 bilyon daw yung halaga, bahay lang. Yung lupa pa. So, ganun kahirap, ganun katindi ang dami ng pera mo para makatira ka dyan. Tragis yan. 11 bahay niya dyan. Hindi yan sinisilip ng hindi yan sinisilip ng pamahalaan, hindi sinisilip ng ombudsman, hindi sinisilip ng Congress yan. Tapos ang sinisilip nila na nakaw na yaman o ang natagong yaman daw, ang sinisilip nila si Inday Sara na na lumaki lang yung kanyang net worth ng halos 20 years. Yung net worth pa na itinaas niya, wala pang 100 milyon, wala pang 50 milyones Tapos yun ang pinagpapaliwanag nila. Ito si Martin Romualdez din na pinagpapaliwanag tungkol sa dami ng ng kayamanan niya. Tapos, di ba? Meron pa siyang sariling nabili niya yata yung yung part ng ng ABS-CBN, parang nabili niya pa. 'Di ba? Hindi kayo nagtataka tapos hindi nakakasuhan, hindi pa nakakulong, nakalaya. Ang sarap ng buhay niyan kung i-hold departure order mo yan. Okay lang, putangin ang sarap ng ganda ng bahay. Ganda ng bahay, kumpleto lahat. Kita nyo nga, amoy pera daw yung bahay niyan, sabi ni Saldico. Amoy pera na yung bahay nila dahil mali-maleta, sandamukal, drum-drum na maleta, truck-truck na maleta yung dinadala dyan. Hold departure order. Freeze daw yung kanyang assets. Freeze yung kanyang assets? Tragis siya. Naniniwala kayo na freeze yung kanyang assets? Nasaan ang patunay na freeze yung assets? Nakita nyo? Ang yaman pa din nila mag-asawa. Paano freeze yung assets nila na legal, na nakadeclare? Paano yung hindi nakadeclare? Di man nakadeclare yung mali-malitang pera. Di naman nakadeclare yung trilyon-trilyon na ninakaw nila. Kaya dito mo talaga makikita itong kunyari nangyayari kay Romualdez na to. Wala ito. Style lang to, bulok. Style bulok. Yan ang ibig niya sabihin. Meet attorney Rowena Bing Guanzon, a top 10 graduate of UP College of Law. The powerful
Oh, how the mighty has fallen. Who is Martin Romualdez? What is he? If we look back at his background, how did he become to be so powerful under the presidency of his first cousin, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Let's go back to his background. He was educated in Cornell, where he got a certificate, probably the equivalent of an undergrad, and entered the UP College of Law and graduated from the College of Law in 1993. Let's not forget that in 1986, his father, Benjamin Cocoy Romualdez, who was the favorite brother of Imelda Romualdez Marcos, had to flee the country for fear of reprisal from a new government of President Cory Aquino after the People Power Movement. So in 1993, he graduated from the UP College of Law, and little is known whether he practiced law or not. And little is known what businesses he had. But since 1986, the Presidential Commission on Good Government sequestered several of the properties of his father, Benjamin Cocoy Romualdez. Unfortunately, many of these cases were dismissed later or were settled, such that when they returned to the Philippines, Cocoy Romualdez was able to reacquire the properties that were sequestered. Little is known also whether Martin Romualdez inherited those companies. But for himself, he must have been worth hundreds of millions of pesos and owns Prime Media. He also has interest in Benguet Mining. His brother, Jose Paras, is the president of Golden Pheasant, which is a realty company, but quite obviously connected to him or as his alter ego, because Paras on his own, with only 18 million in assets, could not afford to purchase this property later in question, which is the house in Tamarind Street in Forbes that's used to be owned by Magsaysay Ho. This is the same house, later we will discuss, that where Saldi Co stated that as a contractor, he was instructed to renovate that house. And he was identified by the household helpers of the occupant at the time. Martin Romualdez first became congressman in 2017 when he was elected representative of his district in Leyte. And he served 3 terms or 9 years. Darating ang araw kung saan ang ating mga pangarap magiging katotohanan. Basta may malasakit, lahat kayang makamit. In 2015, he ran for senator. Nagkakala po ako, kaya pinay ko na itong COC para sa senador. At gusto ko magsilbi, magpakita din ng malakas, hindi lang po sa Tacloban, hindi lang sa Leyte, hindi lang sa Region 8, pero sa buong Pilipinas. And was seen to be supporting Rodrigo Duterte in 2016. At the time when he ran for senator, his wife Yeda Romualdez took over his seat as district representative. He lost for senator, cooled his heels, and then returned to Congress as the district representative, while his wife was representative of their conjugal party list called Tingog. Now, Martin Romualdez was just another rich man, just another Romualdez, until Ferdinand Bongbong Marcos won the presidency and took power. Now, remember, when Bongbong ran for vice president against Leni Robredo, he lost by more than 200,000 votes. And so for 3 years, we haven't heard whatever happened to him. But we also did not hear what happened to Martin Romualdez. Martin Romualdez became Speaker of the House when BBM became president. The connection is not a surprise because he's first cousin. If you look at the series of events and how Martin Romualdez controlled the House and controlled the congressmen, he was actually building an empire of his own, separate from his first cousin. He was obviously designing his own house where his trusted lieutenants will be the sitting congressmen and their heirs, so that in 2028, he would be the likely candidate of the administration for president. And that's the motivation and that's the goal. Doon tayo bumagsak. Doon tayo nagsimulang bumagsak, mga bossing. Oo. Kasi natatandaan niyo yung kwento ni Inday Sara. Maganda tong simula ni Attorney Guanzon, future Senator Guanzon. Maganda yung simula niya kasi pinakilala niya kung sino si Martin Romualdez. He is rich. Oo, pero sigurado tayo na naging mayaman lang ang mga ito dahil sa mga kayamanan na ninakaw din ng mga Marcos sa atin. Tandaan nyo sino ba si Imelda Marcos? Sino ba si Imelda Marcos? Si Imelda Marcos
ay isa lamang, hindi man siya abogado, hindi man siya, ano lang siya? Oh, yung beauty queen lang, 'di ba? Yung nagpa-pageant. 'Di ba? O nagpa-pageant siya tapos nakita siya ni Marcos Sr. Tapos na-inlove na si Marcos Sr. sa kanya. Nung na-inlove na si Marcos Sr. sa kanya, ayun na, naging mag-asawa na sila. O tapos biglang naging sobrang elegante, naging parang royalty sila dito sa Pilipinas. Sa loob ba naman ng 20 taon mahigit silang nagano rito. Eh mayaman ng Pilipinas dati, 1:1 ang peso eh. Oh, malakas ang mayaman ng Pilipinas noon. Numero 1 tayo dito sa Southeast Asia noong mga panahon na 'yan. Ngayon, maraming korupsyon ang mga Marcos. Tapos yung mga Marcos, nilalagay nila yung kanilang pera saan? Sa mga cronies nila. Nilalagay nila sa mga pangalan ng ibang tao. Sila ang nakaimbento talaga ng korupsyon sa Pilipinas eh. No, kasi yung mga presidente naman before them, hindi talaga kasi pa naman panahon ng Hapon, 'di ba? So kumbaga nagre-rebuild pa lang ang bayang Pilipinas noon. Naging presidente si Ferdinand Marcos Sr. dahil nga doon sa tagal ng panahon na nandito siya, na siya ang humahawak ng Pilipinas. Na master niya kung paano nakawin yung bayang Pilipinas. Unang termino, nagtrabaho, pangalawang termino, pero yung mga sumunod na succeeding terms na ayun na, bigla na nagiging demonyo. Nag-evolve na sila from maliit na demonyo to napakahalaking higanteng demonyo. Ganun yung mga Marcos. So, ano nila, kung meron talagang utak ng corruption sa Pilipinas, ayan yun. Si Marcos Sr. talaga ang utak ng corruption dito sa Pilipinas. Na-master niya yun. Oh, at may mga estudyante yan. Sino estudyante niyan? Siyempre, unang-una, siyempre yung anak niya. Yan ang unang-unang estudyante niya. May papasa niya yung bertud, yung anting-anting ng kamag na nakawan. Siyempre, kanino? Alang sa kapitbahay nila. Di siyempre sa kalahi niya na. Oh, so, di umano, yung tatay niya, nilalagyan ng pera ng Marcos para hindi sumobrang dami nung kanilang yaman. Ma-obvious naman masyado. So, kinalat nila yung yaman nila, yung mga ninakaw nila sa Pilipinas, nilagay nila sa mga kaibigan nila, kamag-anak, ganyan. At ayan, yung tatay. Yung tatay niya, kaya nga tumakas yung tatay niya eh. Kasi sa takot na baka balikan sila ni Cory Aquino. O, tapos sinequester nga yung mga ari-arian. So, given, bumalik, nabawi. O, itong si Martin Romualdez, maaring mayaman sila. Maaring yumaman na sila, pero hindi sila bilyonaryo. At kung sakali man na yumaman sila at mayaman sila, alam natin kung saan galing yung yaman nila. Sa nakaw yan. Tama? Oh. Sige, yun yung sinasabi niya, yung sinasabi dito ni Rowena Guanzon. Martin Romualdez, and the reason why he was very active in making sure that the budget for the ayuda, the AX, the TUPAD, was in billions of pesos during his term and controlled by his congressmen to make sure that the voters would be beholden to him and their congressmen. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may... Yung babae to parang ang bantot, no? Yung babae na to nalilimahid. Ang yaman-yaman. Eh, naku ako siguro ganyan kayaman. Sabi ko nga sa inyo, maitim man ako. Pero lagi kong mabango. Tsaka, pag nakita mo naman ako, mukhang mabango naman ako. Ito, ang yaman nito. Ang daming pera niya. Pero pag tinignan mo yung itsura, no? Ayun talagang kasalanan na yan, eh. Alam mo, sabi ko nga, with all the science, beauty products, sa mga galing na doktor, para mapaganda ka. Yung pangit na papaganda na ngayon. Tsang ina, sobrang damot mo naman sa pera mo. Andahin mo ng pera, ang pangit mo pa rin, ang mukha ka pang mabantot. Tangina, kala mo pinaglihi sa mantika ito, naglilimahid, no? Walang hiyang babae na ito. tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga Imagine niyo, ano amoy ng mic na yan? Ang bango ng mic ko. O, imagine niyo yung mic niyan, anong amoy? Ganyan yung tsura nung nagsasalita. Putang ina, amoy gingivitis yan. O, pustahan tayo. Singhutin niyo yan, gagaling lahat ng mga sakit ng ulo ninyo at kasukasuan. Road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. But after 2025, the start of the fall of Martin Romualdez was unexpected. The flood control, those projects were discovered. Substandard projects were discovered. Whether we give President Marcos credit or not, he did assign Secretary Vince Dizon to investigate, and as a result, although it took him quite a while, referred or endorsed his facts or report to the Ombudsman. And before this happened, the pressure on the administration was so strong that Martin Romualdez
had to resign as Speaker of the House. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.